Itong Barangay Ginebra ngayon ay titignan mabuti kung pupwede pa nilang i-trade itong si Bon Pesumal dito sa Phoenix Fuel Masters. Dahil mukhang ang Ginebra ay gustong i-revamp yung kanilang guard at wing rotation para sa darating na opening ng Governor's Cup. Sa ngayon kasi ang magiging rotation nila dyan sa guards ay itong si RJ Abarientos at itong si Scotty Thompson sa point guard. Plus of course nandyan pa si LA Tenorio, alam natin yan. Dito naman sa shooting guard si Maverick Hanmisi at si Stephen Holt. And dito sa small forward, of course, nandiyan si Justin Brownlee dahil meron tayong import. Plus itong si Jeremiah Gray. And ito, of course, wala pa itong si Jamie Malonzo dahil merong injury. So si Ben Adamos, Japet Aguilar at si Isaac Go dito sa center. Plus yung bago nilang guard na si Paul Garcia. Mukhang wala na talagang lugar dyan si Bon Pesumal kaya malamang i-trade na yan dito sa Phoenix Fuel Masters. Posibleng kapalit na tinitignan ng Barangay Ginebra ay either itong si Ken Taffin o kaya si JB Mocon para dito kay Bon Pesumal. Hindi pa natin natitiyak kung papayag ang Phoenix dyan. Pero ito si Pesumal, alam natin na kinakailangan lamang nito ay playing time talaga. At pagdating dito sa Phoenix, kulang sila ng scorer. Kaya sa tingin ko makatutulong kung makuha nila itong si Pesumal dahil ito ay magbibigay ng additional na 3-point option dito kay Coach Jamaic Jarin. Kung sakasakali na makuha ng Ginebra itong si Mocon o kaya itong si Ken Taffin, magkakaroon sila ng additional na players dito sa kanilang wings na sinabi ni Coach Tim Cone the weakest spot nila. Tandaan natin si Scotty Thompson hindi pa yan 100%. So bilang small forward talagang medyo kulang ang Ginebra. Mapupunuan yan dahil nandyan si Justin Brownlee. Pero pagdating na Philippine Cup, dyan natin makikita na kinakailangan talaga nila ng wingman katulad ni Mocon o kaya ni Taffin. Pumirma na ng kontrata ang free agent na si Chris Rosales dito sa San Miguel Beer. Itong si Rosales ayon dito sa reports ay nirelease ng Northport Batang Pier at siya ngayon ay kinuha ng San Miguel. Dahil dito maraming question ang lumalabas sa SMB. Loaded na sila dito sa guards. Actually, overloaded na. Si Kitty Menes nga hindi nabibigyan ng playing time kahit nung nagka-injury si Terence Romeo. Tapos dinraft pa nila ay isang guard, itong si Evan Nava. At ngayon, kumuha pa sila ng isa pang guard, si Chris Rosales. So parang hindi balanse ang lineup ng San Miguel Beer. Overloaded sa guards. Pagkatapos kulang sila ng big men. Kaya tignan natin kung ano magiging sitwasyon dito sa San Miguel ngayon. Dahil mukhang kulang talaga sila sa balanse pagdating dito sa lineup. Kaya tignan natin kung ang balita kasi baka merong mai-release na guard ng San Miguel Beer. Kaya nila kinuha itong si Chris Rosales. Sa tingin ko itong San Miguel Beer meron pa yung changes na gagawin. Actually sabi ng mga insiders, kinakailangan talaga gumawa ng mga pagbabago itong San Miguel Beer. Dahil hindi balanse yung kanilang roster at yung ibang teams ay nagpapalaki ng lineup. Samantalang ito San Miguel naman ay walang binago. Dapat makita ng SMB coaching staff na yung mga estilo ng laro nila ay alam na at nasolusyonan na ng Meralco at ng iba pang teams. Kaya kung gusto nila na mag-champion ulit, kinakailangan na magkaroon na ng pagbabago dito. Kaya abangan natin kung ano ang gagawin itong San Miguel Beer ngayon dahil mukhang yung ibang teams talaga ay nag-prepare na para dito sa darating na season at nag-rebuild at nagdagdag ng mga players. Samantalang itong San Miguel ay mukhang walang pagbabago na ginawa bukod dito sa pagsasign up kay Chris Rosales. Pwede pa yung mabago, tignan natin sa mga susunod na araw kung meron pang mga trades na gagawin itong SMB. Pinakawala na ng Terra Firma Jeep ang veteranong big man nila na si Eric Campson. Si Campson ay power forward at ito ay matagal naglaro dito sa Terra Firma. At katulad ni Jackson Corpus, isa ito dun sa mga free agents na pwedeng makuha ng iba't ibang mga koponan. Dahil alam natin na ito si Campson ay maganda ang naiitulong niyan bilang isang rotation player. Kaya tignan natin mabuti kung anong teams ang kukuha dito kay Campson. Sa tingin ko maraming pwede dyan. Dahil ito si Campson, una-una isang physical defender yan. Pwede sa low post. Plus meron itong 3-point shot. Kaya sa tingin ko makatutulong to sa mga teams na nangangailangan ng big men katulad. Actually sa tingin ko ang Terra Firma kailangan ng big man kaya nakapagtataka ba't nila binitawan yan. Pero pwede ito si Campson dito sa, well, for example, Phoenix Fuel Masters, pati na dito sa, well,
Alam natin, Blackwater Bossing kinakailangan din ng big man at San Miguel Beer. Kaya hindi na nakapagtataka na ang mga ganitong sitwasyon ay magiging maganda talaga para kay Eric Camson dahil maraming mga teams ang kukuha sa kanya. Abangan na lang natin kung ano magiging teams na papipirmahin siya ng kontrata. Pero sa tingin ko, meron pang mga kukuha talaga dito kay Camson dahil ito ay pwedeng-pwede at very able na maging backup bilang isang experienced big man. Kahit limitadong minuto lang ang bibigay dito, nakapagde-deliver naman ito, napatunayan na niya yan ng ilang beses. Kaya sa tingin ko, deserving pa rin ito na maglaro dito sa PBA. Abangan na lang natin kung sinong teams ang kukuha sa kanya. Ang maliwanag dito ito si Eric Camson. Kung hindi man makakuha ng PBA team, sa tingin ko makakakuha pa rin. Pero kung hindi man, sigurado na sa NPBL ay marami pa rin kukuha dito dahil marirecognize nila na ito isang talented player talaga na kinakailangan lamang nabigyan ng playing time para siya ay ipakita kung ano makukontribute niya sa isang koponan. Ang balita natin ngayon ay itong si Alex Cabagnot pala ay balik PBA na pagkatapos nitong pumirma ng kontrata dito sa Converge Fiber Xers. Matagal nang napapabalita na ang Converge ay naghahanap ng mga veterano players na mailalagay nila dito sa kanilang lineup. At mukhang ganyan nga nangyari, kinuha nila ito si Alex Cabagnot. 9 times na nag-champion sa PBA ito si Cabagnot. At syempre nakilala siya doon sa kanyang stint sa San Miguel. Ngayon madadala ni Cabagnot yung kanyang experience dito sa Converge Fiber Xers at syempre malaking bagay yan. Alam naman natin na kahit 40 years old na si Cabagnot, kaya pa rin yan maglaro. At ngayon, ang ganda siguro nito dahil magkaka-reunion sila ni Danny Ildefonso dito sa Converge Fiber Xers. Alam natin na bata pa yung mga guards ng Converge, kabilang na itong sila Alex Stockton at itong si Shawnee Winston. Kaya makikita natin dito kung ano may itulong ni Cabagnot bilang isang veterano. Formal na rin pumirma ng kontrata itong si Raiko Toroman bilang active consultant, itong si Charles Chu bilang assistant coach at si Franco Atienza bilang head coach. So mukhang total na talaga yung rebuilding na nangyayari dito sa Converge Fiber Xers. Kaya abangan natin kung ano magiging resulta nito. Dahil sa ngayon mukhang itong Converge talaga ay mukhang matindi ang ginagawang build up sa kanilang lineup. Pati na dito sa coaching staff. Importante magiging presence ni Cabagnot dyan dahil siya magbibigay ng stability dito sa mga rookies ng Converge Fiber Xers. Lalo na at alam nga natin na syempre kapag rookies, baka manibago yan lalo na dito sa style ng paglaro sa PBA. Kaya tignan natin kung ano magiging sitwasyon ngayon. Baka meron pang ibang veterano na papirmahin ng Converge. Kabilang na of course itong si Arwin Santos at itong si Encho Serrano. Na alam natin isa din doon sa mga players na minamataan ng Converge. Yun nga lang, ang PBA rights nito ay nasa Phoenix pa rin. Shoutout kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, Ireneo Salangsang, Jason Mendoza, Edwin Carmona Jr., Alicia Garcia, binabati din natin si Katsakino Dukusin, Anthony Alon family, Enju, pati na si Malyari Mascareñas, Michael D, si Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, si Rene Marcia, Renren, Junjun at Linlin Dineros, pati na ang iba pa nating mga taga-subaybay.